Dominant Protector. Credit to the author. 5,001-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil sina Dimitri at Morten ang nagsabi, natural na walang pagtutol sina Donnie, Nantian Aurora, at Yang Fei. Hindi sila kwalipikadong makipagtalo sa tension, kaya si Dimitri lamang ang kwalipikado. Kasama ni Morten, agad na pumunta si Dimitri sa pavilion ng may-ari ng isla at dumiretso sa isang island owner's hall para hanapin si Tension. I wonder kung ano ang layunin ng pagbisita ni Master Zing. Iminuwestro ni Tension ang dalawa na maupo na. Sa kanyang orihinal na katayuan, hindi niya kailangang maging magalang sa isang ikapitong kaharian na alchemist. Mas katulad nito ang isang mystic alchemist, ngunit bilang acting island master, hindi niya kayang tretuhin ang kanyang mga bisita ng napakabagal. Island Master Tension, medyo pamilyar ako sa sitwasyon ng Heavenly Elixir Pavilion. Narinig ko na naniniwala ang Island Master Tension na ang Heavenly Elixir Pavilion's tier 7 elixir ay mula sa legal na channel. Diretsong sabi ni Dimitri. Tama, may ganyan. Sumulyap si Tension kay Morten, na nasa tabi niya, at bahagyang tumango. Mayroon ka bang ebidensya, Island Master Tension? Tanong ni Dimitri. Ebidensya. Biglang tumawa si Tension. Sa halip na sumagot, nagtanong siya, Master Zing, sinusubukan mong sabihin na ang mga elixir ng Heavenly Elixir Pavilion ay ipinuslit mula sa East Province, tama ba? Sa ebidensya lamang natin mapapatunayan na may nagkasala. Sa kabaligtaran, kung ang isang tao ay inosente, si Nakajima ay hindi masyadong magulo na kailangan natin ng isang inosenteng tao upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Napagmasdan ko ang 5 tier 7 recover pill mula sa makalangit na Elixir Pavilion, at lahat sila ay may pinakamataas na kalidad. Napakababa ng posibilidad na nagmula sila sa ibang sky class na isla, at maaaring nanggaling lang ang mga ito sa East Continent. Bukod dito, ang mga tabletang ito ay walang anumang divine sense mark sa kanila, at ito ang pinakamabuting ebidensya, hindi pa rin natin maaabot ang pinakamabuting conclusion. Sense? Tama ba? Sinabi ni Dimitri nang may pananalig. Gusto mo bang hatulan ng isang tao batay sa sentido komon? Master Zing, sa tingin mo ba ay napakawalang halaga ng Nakajima District ko? Ang Nakajima ay palaging isang lugar ng pagtitipon para sa malalaking chambers of commerce. Kung gagawa tayo ng president, hindi ba kailangang isara ang lahat ng chambers of commerce na ito? Maraming bagay sa mundong ito na walang katuturan, Tension. Walang pakialam na sagot. Nagkakagulo. Nang marinig ito ni Dimitri, biglang naging pangit ang kanyang mukha. Tumingin siya ng diretso sa Tension at sinabing, sa gayong katibayan na katibayan, talagang iniisip ng Island Master na si Tension na ako ay nagkakagulo. Nakarating na ako hanggang sa gitnang isla, at bilang isang panauhin, hindi ako dapat makialam sa mga ganitong bagay, ngunit si Terence mula sa makalangit na Elixir Pavilion ay nagsabing siya ang master ng punong alchemist ng aming Morning Star Academy, si Darvan. I can't stay out of it, no matter what. Sana ay mahawakan ito ni Island Lord Tension ng patas at hindi maglaro ng favoritism. Master Zing, tinatakot mo ba ako? Hindi nagpakita ng anumang senyales ng galit si Tension, ngunit sa kanyang mga salita, biglang naging mabigat ang kapaligiran sa bulwagan. Ang maringal na aura na nasa lahat ng dako ay idiniin kina Dimitri at Morten. Biglang hindi makaupo ang dalawa. Gayunpaman, si Dimitri ay hindi isang ordinaryong tao. Bagamat hindi siya komportable sa pressure ng aura na ito, pinilit pa rin niyang tiisin ito. Ang pangit ng mukha niya habang sinasabi, Island Master Tension, mangyaring huwag maunawaan. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan mula sa hustisya, at hindi ko sinasadyang banta ka. Ang bagay na ito ay tungkol sa reputasyon ng ating Morning Stars Academy. Kung hindi ka makakalabas at makapagpaliwanag, maaari ko lamang itong iulat sa East Province at hayaan ang East Province Academy na parusahan si Nakajima. Sa puntong ito, isa na itong ganap na banta, at isa itong direktang banta sa buong Nakajima. Ang parusa na binanggit ni Dimitri ay hindi biro. Ito ay nauugnay sa kota na inilaan ng East Province Academy sa Nakajima.
Kahit na ang estado ng tensyon ay nagmula sa isang super family, ipapadala pa rin nila ang kanilang mga alagad sa East Province para sa karagdagang pag-aaral. Kapag siya ay talagang pinarusahan ng East Province, ang kanyang pamilya at sina Kajima ay magdaranas ng malaking pagkalugi. Walang sino man ang kayang bayaran ang resultang ito, at ang estado ng tensyon ay walang pagbubukod. Maaaring nag-isip ng 2 beses si Tensyon bago ang pagbabante ni Dimitri bago niya nakilala ang kanyang ikatlong kapatid, ngunit ngayong alam na niya ang kapangyarihan ni Terence, biro lang iyon sa kanya. Kanino ka nagsusumbong? Walang pakialam na sabi ni Tensyon. Siyempre, ang Morningstar Academy, at pagkatapos ay ang Yellow Class Academy Alliance ng East Continent. Kung walang gagawin si Nakajima tungkol dito na halatang masira ang reputasyon ng ating academy, naniniwala akong hindi may iwasang parusuhan sila. Sana ay hindi magkamali ang Island Master Tensyon. Sabi ni Dimitri na may mapang-asar na ekspresyon. Hindi siya nangahas na sabihin iyon noong una, ngunit ngayon na ibinalita niya ang dakilang pangalan ng East Province, natural na mayroon siyang pakiramdam ng superior kapag kaharap si Nakajima. Paano kung ang kabilang partido ay ang lalawigan ng ocean? Kailangan pa niyang kumilos ayon sa mood ng East Province Academy. Sige, pwede ka nang umalis. Itinaas ni Tensyon ang kanyang baso para paalisan kaagad ang bisita. Go! Napatulala si Dimitri at hindi nag-react kahit sandali. Akala niya mali ang narinig niya hanggang sa nakita niya ang ekspresyon ni Morten na parang nakakita ng multo. Noon lang niya nakumpirma na hindi siya nag-hallucinate. Talagang hindi ito binili ni Tensyon. Maling gamot ba ang ininom ng lalaking ito? Hindi makapaniwalang tumingin si Dimitri kay Tensyon. Kadalasan, kapag ginamit niya ito para banta ang mga tao mula sa ibang mga isla ng Sky Class, palagi itong gumagana. Bakit walang pakialam ang lalaking ito? Hindi kaya napakamakapangyarihan ng mga super family na wala man lang pakialam sa East Province Academy. What's wrong? Gusto ba ninyong dalawa na manatili para sa isang tasa ng tsaa? Tumingin si Tensyon sa kanilang dalawa na may ngiti na hindi ngiti. Sa oras na ito, halos lumuhad ang ulo ni Morten sa kanyang pandiya. Kung alam niya lang na ganito ang teorya ni Dimitri, hindi siya maglalakas loob na samahan siya kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Ngayon, hindi lang hindi ito binili ni Tensyon, kundi inilagay din niya siya sa blacklist. Hindi siya magkakaroon ng magandang buhay sa may-ari ng isla na pavilion sa hinaharap. Island Master Tensyon, nilinaw ko na ang sarili ko. Hindi pa tayo nagkikita, at walang awayan sa pagitan natin. Bakit kailangan mong ilagay ang sarili mo sa ganitong sitwasyon para sa isang walang kaugnayang Terence? Sasabihin ko muna ang mga pangit na salita, huwag tanggihan ang toast para lang uminom ng forfeit. Galit na galit si Dimitri. Ang isang advanced na alchemist na tulad niya ay kadalasang napaka-pride. Kung tutuusin, ganito ang atmosphere ng Sky Class Island, at hindi siya sanay kung hindi siya susuportahan ng mga tao. Ngayon na siya ay pinagalitan sa harap ng estado ng tensyon, hindi nakakagulat na siya ay nagalit. Kung hindi dahil sa katotohanan kailangan niyang mag-alala tungkol sa imahe ni Nakashi sa harap ng acting Island Master, at sa mga hindi nagpapasalamat na mga salita ni Dimitri, sinampal na siya ni Otakashi hanggang sa mamatay. Isa pa lang siyang alchemist sa ikapitong baitang, at talagang naisip niya na siya ay isang tao. Gayunpaman, sa antas ng estado ng tensyon, ang ugali ng isang tao ay matagal nang nilinang sa natural na estado. Halos imposibleng magalit sa harap ng iba. He still had an indifferent expression and waved his hand. Feel free to do as you please. Sige, sinabi mo. Galit na galit si Dimitri kaya umalis siya sa lugar. Awkward na humingi ng tawad si Morten kay Tensyon at mabilis na sinundan si Dimitri sa pangalawang bulwagan, na eksklusibo sa Executive Vice Island Master. Hindi nagsalita si Dimitri at agad na nagsimulang magsulat ng may malamig na mukha. 5,002. Hindi lamang nagdagdag ng langis ang mga nakatataas sa apoy at inakusahan ang makalangit na elixir pavilion ng mga smuggling elixir, ngunit ipininta rin nila si Terence bilang isang scammer na umikot at sumisira sa reputasyon ng Academy. Sa huli, itinutok pa nila ang spearhead sa estado ng tensyon, na sinasabing sinadya niyang protektahan si Terence at sinira ang mahalagang kasunduan sa pagitan ng East Continent at Middle Island. Isa itong karumal-dumal na krimen.
Sa puntong ito, ang taong pinakakinaiinisan ni Dimitri ay hindi si Terence, ngunit ang taong nagpatalo sa kanya, Tension. Gusto pa niyang kalagkarin itong acting island master pababa sa kanyang posisyon. Magagawa ba ito? Hindi napigilan ni Morten na malunok ang kanyang laway nang makita ang laman. Maaari mong alisin ang salita, kalooban. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Terence at ang makalangit na Elixir Pavilion, kundi maging ang iyong mapagmataas na acting island master ay kailangang magdusa. Paulit-ulit na tiningnan ni Dimitri ang sulat ng may kumpiyansa. Sa huli, itinaas niya ang kanyang panulat at nagdagdag ng isa pang pangungusap, na hinihiling sa institute na ibigay ang sulat kay Yifan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ikapitong baitang alchemist. Ang kanyang superior na katayuan ay nakatadhana na magkaroon ng higit na karapatang magsalita. Siya, si Dimitri, ay itinuturing din na isang nangungunang figure sa lugar ng dilaw na klase ng dagat sa kontinente ng Silangan. Sa harap ng Pangulo ng Alyansa, si Yifan, maaari pa rin siyang magsalita. Siyempre, kung seryosohin man o hindi ni Yifan ang kanyang mga salita ay ibang usapin. Kahit papaano ay maganda ang pakiramdam ni Dimitri sa kanyang sarili. Sige, bumalik tayo sa sikat na sekta ng medisina at gamitin ang kanilang mga channel para ipadala ang sulat. Bagamat matagal nang natakot si Morten, medyo nasasabik siya sa sandaling ito. Kung talagang gaya ng sinabi ni Dimitri, na maging ang estado ng tension ay malalagay sa gulo, hindi ba niya magagawang magpantasya tungkol sa posisyon ng acting island master? No need, just use the official channel of your Island Lord Pavilion. Umiling si Dimitri at sinabing, sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Ang paggamit ng mga opisyal na channel ng may-ari ng isla sa pavilion ay tiyak na maaalerto ang estado ng tension. Paano kung makita niya tayo? Naisip ni Morten ang iba't ibang pinalaking akusasyon sa sulat at hindi niya maiwasang makonsensya. Kapag nakita ito ni Tension, magagalit siya sa lugar at maaaring may gawin. I want him to see this. If he know his place and give in to me, this matter will end here. But if he still refused to accept a toast and wants to drink a forfeit, then he can't blame me. Kahit nagaling siya sa super aristokratikong pamilya, hindi ako naniniwala na wala siyang pakialam sa East Province Academy. Mabangis ang mukha ni Dimitri. Ito. Okay. Saglit na nag-alinlangan si Morten, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ni Dimitri. Gayunpaman, sa pagtataka ng dalawa, si Tension ay walang intensyon na magtanong tungkol sa bagay na ito. Paumanhin sa pagbukas ng liham, hindi man lang siya gumawa ng pangunahing pahayag. Paulit-ulit lang niyang tinatakpan ang selyo ng pavilion ng may-ari ng isla. Maliban doon, wala na siyang pakialam. Namula ang mukha ni Dimitri nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Morten. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinisil niya ang isang pangungusap mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin, maghintay tayo at tingnan. Sa susunod na mga araw, naghihintay sina Dimitri at Morten ng tugon mula sa kontinente ng Silangan. Pagkatapos nilang kumalma, bumalik sa dating kalagayan ang makalangit na Elixir Pavilion. Dahil sa paglabas ni Terence ng Tier 7 na table task, ang kanyang negosyo ay naging mas sikat, na napilitang humiram ng dalawa pang manggagawa mula kay Jonas. Si Milky, sa kabilang banda, ay nagsimula ng mang-recruit ng mga tao. Sa ganitong bilis, ang pagpapalawak ng Heavenly Pill Pavilion ay isang kagyat na bagay, at hindi nila ito magagawa ng walang sapat na lakas tao. Naging abala si Terence nitong mga nakaraang araw kaya't kailangan pa niyang magtrabaho bilang waiter. Maganda ang karanasan niya sa pait, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi naging madali para kina Chanshua at Milky na kumapit sa nakalipas na 2 taon, kahit na paminsan-minsan niyang ibinabagsak ang bola. Gayunpaman, sa pinakaabalang oras, ang pavilion ng may-ari ng isla ay biglang nagpadala ng imbitasyon, na kumakatawan sa may-ari ng isla, ang estado ng Okita. Siyempre, hindi maaaring baliwalain ito ni Terence. Nahulaan na niya ang relasyon sa pagitan ng Tension at Mike, at ang lalaking ito ay isang misteryoso at patas na tao. Gusto ni Terence na makipagkaibigan sa kanya sa simula pa lang, kaya agad siyang pumunta sa pavilion pagkatapos ipaalam sa Teresa. Magpapadala na sana si Terence ng isang tao para iulat ang kanyang pagdating nang makita niya si Tension.
Na-overwhelm siya sa hindi inaasahang pabor personal na tinatanggap siya ng acting island owner. Young Hero Linford, mukhang hindi ka unang beses dito. Napangiti si Tension nang makita siya. Island Master Tension, tama ka. Minsan na akong nakapunta dito. Noong panahong iyon, nakikipagkompetensya si Kuya Terius kay Nantian Aurora para sa posisyon ng Vice Island Master. Sa isang kisap mata, 2 taon na ang lumipas. Sabi ni Terence, medyo emosyonal. Si Terius ang kuya mo. Bahagyang natigilan si Tension. Sa kanyang antas, walang maraming tao ang maaaring pumasok sa kanyang mga mata, ngunit ang landas ng Terius ay exception. Bagamat hindi mataas ang cultivation ng lalaking ito, hindi matatawaran ang kanyang lakas at potensyal na higit pa sa kanyang cultivation. Kahit na ang ganitong uri ng tao ay dumanas ng isang pag-urong, kapag siya ay nakabawi, ang kanyang hinaharap ay magiging walang hangganan. Kung may sapat na swerte siya, hindi imposible na balang araw ay makabalikat siya sa isang alagad ng isang super pamilyang tulad niya. Magkaibigan tayo sa kabila ng ating edad. Nakangiting sabi ni Terence. Hehe, nagsama-sama ang mga ibon ng balahibo. Totoo ang kasabihang ito. Magkaparehong uri ng tao sina Hero Linford at Terius. Sayang naman at pumunta siya sa East Continent. Kung hindi, magkakaroon tayo ng magandang pagtitipon ngayon. Sabi ni Tension na may kaunting panghihinayang. Dahil walang pakialam ang Island Master Tension, magkakaroon ng mga pagkakataon sa hinaharap. Tumango si Terence, sumabay sa agos. Well said. Gayunpaman, wala si Terius ngayon, kaya ikaw at ako ay maaari lamang umupo at uminom ng magkasama. Paano na? Iminungkahi ni Tension. Dahil sinabi na ni Island Master Tension, maglakas loob ba akong sumaway? Kinulong ni Terence ang kanyang mga kamay at ngumiti. Ang dalawa sa kanila ay agad na pumunta sa pangunahing bulwagan ng island no. Pagkatapos, personal siyang nagdala ng 2 banga ng lumang alak at umupo upang uminom. Isang higop lang si Terence bago siya bumulalas, nakakamangha ang alak na ito. Nakainom siya ng matapang na alak sa secular na mundo, ngunit hindi kasing lakas nito ang spirit wine sa Sky Island. Gayunpaman, ang spirit wine na inilabas ni Tension ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa mga nasa secular na mundo. Ang isang mabuting tao ay dapat uminom ng matapang na alak. Ito ang husay ng ating pamilyang Outyan. Hindi lamang ang kasanayan sa paggawa ng alak ay walang kapantay, ngunit maging ang mga sangkap na ginamit ay bihirang mga halamang espiritual. Ang buong pamilya ay nakakagawa lamang ng 20 garapon sa isang taon. Tungkol sa ganitong uri ng lumang alak, ito ay mas bihira. Hindi madaling makakuha ng isang garapon sa ilalim ng napakaraming mga tao. Kung ang 2 ito ay hindi magbibiro. Mga garapon. Nagkunwari si Tension na nababalisa. Haha, dahil kayamanan mo yan, Island Master Tension, hindi ako magiging magalang. Kung hindi, baka hindi na ako makainom nito sa susunod na pagdating ko. Agad na napukaw ang interes ni Terence, hindi siya mahilig sa alak, ngunit wala rin siyang pakialam sa pag-inom. Bihira lang magkaroon ng ganoon kasarap na alak, kaya syempre hindi siya magiging magalang. 5,003. Natigilan sandali si Tension, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, mukhang tama ang pangatlong kapatid ko. Hero Linford, isa kang kahangahangang tao. Wala akong masyadong alak dito. Baka hindi ka na makainom nito sa susunod na dumating ka. Third brother. Ang tinutukoy mo ba ay? Hindi maiwasan ni Terence na magulat. Hulaan lang niya na si Mike at Tension ay mula sa iisang pamilya, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kalapit ang dalawa. Tama. Magkapatid kami ni Mike sa magkaibang ina. Pangalawa ako at pangatlo siya. Kaya lang, hindi niya nababanggit ang pamilya niya kahit kanino. Tumango si Tension at ikinulong ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Sa pag-uusapan, kailangan kong pasalamatan ang batang bayani na si Linford. Kung hindi mo ako pinaalalahan, hindi ko malalaman na pumunta siya sa Nakajima. Ilang taon ko nang hindi nakikita ang magkapatid. Nakikita ko. Sa isang master na tulad mo at isang karakter tulad ng kapitan na maaaring maglakbay sa dagat, ang iyong pamilya ay talagang pambihira. Puri ni Terence. Hindi naman masasabing extraordinary, pero member lang ng super family. Tumawa si Tension.
Isang sobrang pamilya. Kumurap si Terence, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang terminong ito. Tila ang mga paksayon ng Sky-class Mid-Island ay hindi kasing simple ng tila. Sa Sky-class Island, kung ang isa ay walang sapat na lakas, hindi nila malalaman ang tungkol sa mga nakatagong puwersang ito. Si Terence ay nasa maagang yugto na ng Mystic Ascension Realm, at ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang leader ng sekta. Oras na para unawain ang mga bagay na ito, o magdudulot ito ng maraming problema. Gusto ni Tension na maging maayos ang pakikitungo kay Terence, at dahil dinala niya ito, nagpasya siyang ipaliwanag ito sa kanya ng maayos. Hindi ito magiging napakalaking pabor, ngunit hindi rin ito masyadong maliit, siguradong magpapasalamat si Terence. Pero bago pa man siya makapagsalita ay sunod-sunod na yabag ang biglang dumating mula sa labas. Pagkatapos, nakita niya ang isang gwardya na nagmamadaling pumasok para magulat, nandito si Master Wu ng Sub-Island para makita ka. Vice Island Master Wu. Anong ginagawa niya dito? Medyo nagulat si Tension. Nang marinig ang ingay sa labas, alam niyang hindi sila mapipigilan ng mga gwardya na ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, papasukin mo sila. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Morten at ang iba pa. Nagulat si Terence, medyo kakaunti ang kasama niya, at lahat sila ay pamilyar na mga mukha. Nandito sina Dimitri, Nantian, at Yang Fei. Ang tanging taong hindi nagpakita ay si Donnie. Kung tutuusin, hindi madaling ma-expose ang relasyon niya sa sikat na medicine sect. Ito ay makakaapekto sa kanyang posisyon sa PhilHall. Medyo natigilan si Terence nang makita niya sila, at gayon din ang iba. Nagkatinginan sila ng matagal bago binasag ni Tension ang katahimikan. Vice Island Master Wu, bakit ka pumunta sa main hall ng First Island ko? Island Master Tension, nalaman ko lang na dumating na ang sagot mula sa East Continent, kaya ipinaalam ko kay Master Zing at hiniling na pumunta siya para makita ang sagot mula sa East Continent. Magalang na sabi ni Morten. Talaga? Tapos paano sumagot ang East Province? Tiningnan ni Tension ang iilan sa kanila na may mahinang ngiti. Hindi pa natin nababasa. Mas convincing na buksan yung letter sa harap ni Island Master Tension, baka isipin ng mga tao na pingit ko yung letter. Neutral ang tono ni Dimitri habang bumaling kay Terence, nagkataon lang na ang liham na ito ay direktang nauugnay sa kapalaran ng makalangit na Elixir Pavilion. Ang swerte mo nang marinig ito sa mismong lugar. At least hindi ka mamamatay nang hindi mo alam kung bakit. Ay, kung gayon ako ay talagang lahat ng mga tainga. Nagkatinginan sina Terence at Otenjo. Hindi niya alam ang buong kwento, ngunit nahulaan niya mula sa dalawang pangungusap na iyon. Nakita ng mga taong ito na hindi sila tinutulungan ng Otenjo, ngunit ang kontinente ng silangan ang kanilang pinupuntirya. Ayaw talaga nilang sumuko. Malamig na tumawa si Dimitri at ang iba pa. Nagpapanggap pa rin siya kahit malapit na ang kanyang kamatayan. Hindi talaga alam ng batang ito kung ano ang makakabuti sa kanya. Maging si Dimitri mismo ay hindi naisip na ang East Continent ay talagang parurusahan ang Nakajima dahil dito, na naglalagay sa acting Island Master ng Tension State sa isang mahirap na posisyon. Ano man ang mangyari, siguradong patay na si Terence at ang makalangit na Elixir Pavilion. Walang duda tungkol dito. Dahil dumating na tayo sa puntong ito, itigil na natin ang pagdadrama at buksan ito. Nagpatuloy si Tension sa pag-inom kasama si Terence habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Sige. Si Dimitri ay sumulyap sa kanilang dalawa at kinuha ang mga sulat mula kay Morten. May dalawang letter sa sulat. Ang isa ay mula sa presidente ng Yellow Class Academy Alliance, si Fon, at ang isa ay mula sa principal ng Morning Star Academy, Davis. Basahin ko muna ang sagot ni Pangulong Fuller sa lahat. Ipinagmamalaki ni Dimitri ang kanyang sarili. Si Ifan talaga ang personal na sumagot sa kanya, kaya medyo na-flatter siya. Iyon ay isang tunay na malaking shot. Ano ang Nakajima Lord sa harap ni Ifan? Hindi banggitin na ang estado ng Oden ay isang kumikilos lamang na may-ari ng isla sa pangalan. Binuksan niya ang sulat sa harap ng lahat, at isang maikling linya ng mga salita ang nakalagay doon. Naisip ni Dimitri na kung tutuusin, isa siyang malaking shot. Ang kanyang tugon sa ganitong uri ng bagay ay simple at malinaw.
Hindi niya siguro sineseryoso si Nakajima. Matapos tumahimik ng kusa, sinimulan ni Dimitri basahin ang sagot ni Yvonne, sinabi ni Pangulong Fuller sa liham sa F***sake off. Sa pagbabasa hanggang sa puntong ito, si Dimitri ang unang natulala. Ang orihinal niyang mapagmataas na mukha ay biglang namula. Anong klaseng sitwasyon ito? Nagkatinginan si Morten at ang iba pa, at halos humagalpak ng tawa si Terence. Puno ng karakter ang tugon na ito. F***sake off. Master Zing, pwede ka bang tumulong na ipaliwanag sa amin kung ano ang ibig sabihin ni Chairman Fuller? Tumingin si Tension kay Dimitri at sinabi. Ito. Medyo nahihiya ang mukha ni Dimitri. Hindi niya alam kung bakit siya pinagalitan ni Yvonne. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya na lang ang makapagpaliwanag sa sarili niya, dapat lang natapos ang daan patungo sa Big Shots trial. Dapat ay abala si Pangulong Fuller sa pagraranggo ng mga pangunahing kolehiyo. Tiyak na hindi siya nasisiyahan na pinuproblema natin siya sa isang maliit na bagay kapag siya ay abala. At saka, si Pangulong Fuller ay palaging nakakatawa at nagsasalita ng casual. So this is called humor. This is the first time I've heard of it. Marami talaga akong natutunan ngayon. Sabi ni Terence na may kalahating ngiti. Napakatawa ni President Fuller at may kakaibang personalidad. Mukhang maganda ang relasyon ni Master Zing sa kanya. Kung hindi, hindi siya gagamit ng ganoong parirala. Seryosong sabi ni Tension. Nakikinig sa pagbibiro ng dalawa, si Morten at ang iba pa ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan sila, hindi alam kung ano ang sasabihin. Lahat sila ay may masamang premonition sa kanilang mga puso. Parang hindi tama ang sitwasyon. Matagal na sinakaw si Dimitri. Bagamat berde at maputi ang kanyang mukha, nagkunwari pa rin siyang may ekspresyon na kontrolado niya ang lahat. Malamig siyang bumantong hininga at sinabing, bagamat hindi malinaw na sinabi ni Pangulong Fuller, malamang na ipinarating niya ang kanyang intensyon kay Dinling. Kung paano haharapin ang usaping ito, malalaman natin sa isang tingin lang. 5,004. Gayunpaman, nang buksan niya ang pangalawang liham, hindi iyon sulat kamay ni Davis. Kay Darwin iyon. Tama. Sa pagkakataong ito, walang kahihiyang nag-claim na siya ang amo ni Master Darwin, ngunit ang kanyang amo ay pumanaw na maraming taon na ang nakalipas. Siyempre, si Master Darwin ang pinakagalit na galit. Normal lang sa kanya na isulat ang liham na ito. Sinusubukan pa rin ni Dimitri na bigyang katwiran ang kanyang sarili, ngunit hindi pa rin niya naaalala at binasa ito sa publiko. Dimitri, ang lakas ng loob mong i-frame ang aking amo. Pinapaalis na kita. Mula ngayon, wala nang lugar para sa iyo sa Morning Stars Academy. Hindi mo na kailangang bumalik. Katahimikan. Biglang bumagsak sa kakaibang katahimikan ang Holno. Napatulala si Dimitri, natulala din si Morten at ang iba pa. Pilit na pinipigilan ni Tension ang kanyang pagtawa. Bilang acting island master, kung tumawa siya ng malakas sa publiko sa oras na ito, medyo hindi nararapat. Paf! Si Terence naman ay walang pakialam doon. Iniluwa niya ang alak sa kanyang bibig at sinulyapan ang tulalang si Dimitri bago lumingon sa Tension, could this guy be a comedian? Inimbitahan mo ba siyang tumulong sa inuman? Hindi ako nag-alok kahit isang piraso ng espiritual na jade. Tumawa si Tension. Walang bayad. Kaya ito ay isang matandang artista na may parehong moral at sining. Humanga talaga ako. Sabi ni Terence, puno ng paggalang. Paf! Sa wakas ay humagalpak ng tawa si Tension. Hindi niya akalain na magiging kakaiba itong si Terence. Sinabi pa niya na siya ay may talento sa parehong mga kasanayan at moral. Saan niya nakuha ito? Ang mukha ni Dimitri ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Wala siya sa mood para pabulaanan ang panunuyan ni Terence. Napuno ang kanyang isip sa sinabi ni Darwin. Ano ito? Si Terence talaga ang amo ni Darwin. Kung si Dimitri ay hindi pa rin makapag-react sa oras na ito at hindi alam na siya ay sumipa ng isang bakal na plato, kung gayon siya ay isang tulala. Pareho silang advanced refiner, siya ay isang 7th grade refiner, at si Terence ang master ni Darwin.
Ni hindi niya maikumpara sa alagad ni Terence, ano ang dapat niyang gawin. Ang mga salita ni Darwin ay nangangahulugan na hindi na siya makakabalik sa Morningstar Academy. Dapat malaman ng isa na ang pinunong alchemist ay may ganap na kontrol sa iba pang mga alchemist sa Academy. Dahil sinabihan siya ni Darwin na magwala, tiyak na hindi tot-utol si Davis. Kahit na siya, si Dimitri, ay isang ikapitong baitang alchemist at magaling sa alinmang Yellow Class Academy sa East Continent, dahil hindi siya gusto ni Darwin, ang Morningstar Academy ay walang ibang pagpipilian. Kung susuwayin nila ang kalooban ni Darwin at sapilitang protektahan siya, wala ni isa sa kanila ang makakapagpino ng mga table task ng mapayapa. Sa makatuwid, sa alinmang East Province Academy, ang punong alchemist ay maaaring gumawa ng desisyon sa isang salita. Ang sino mang nais niyang umalis ay kailangang umalis ng walang anumang puwang para sa negosasyon. Mapoprotektahan lamang ng Academy ang pinakamakapangyarihan. Sa sandaling ito, si Dimitri ay tinamaan na ng kidlat. Bagamat walang kidlat na kapigatian, ang buong pagkatao niya ay walang pinagkaiba sa tinamaan ng kidlat. Ang kanyang espiritu, chi, at espiritu ay hindi na maipagmamalaki gaya ng dati. Sa halip, natalo siya. Bagamat bilang isang alchemist sa ikapitong baitang, si Dimitri ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkain kahit saan man siya magpunta, ang problema ay nasa Morningstars Academy siya sa loob ng maraming taon, at lahat ng kanyang koneksyon at pundasyon ay nasa Morningstars Academy. Ngayon, ang mga salita ni Darwin ay nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kung pupunta siya sa ibang mga lugar, kailangan niyang magsimula sa simula. Walang sino man ang makakatanggap nito. Hindi lang iyon, ngunit nang maalala niya ang kabastusan ni Yvonne, napagtanto niya na hindi ito dahil sa sinusubukan niyang linlangan ang kanyang sarili, ngunit dahil iniisip niyang ito ay masyadong magulo. Siya ay malinaw na nagpapahayag ng parehong saloobin bilang Darwin. Hindi lang siya pinalaya sa Morningstar Academy, pero nasaktan din niya ang presidente ng Alliance. Ito ay hindi alam kung ang iba pang mga gininto ang klase ng akademya ay handang kunin siya sa hinaharap. Madilim ang kanyang kinabukasan. Master Zing. Hinimas ni Wuzhou ang kanyang mga kamay at gusto siyang aliwin, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Nagkatinginan sina Tian Guangchao at Tong Yangzi at walang sinabi. Wala silang karapatang magsalita sa lugar na ito. Hindi siya pinansin ni Dimitri at tumingin kay Tenshin at Terence. Sa sobrang kahihiyan ay hindi na niya alam ang sasabihin. Tumalikod siya at umalis na may bagsak na mukha. Mabilis siyang hinabol ni Morten at ng iba pa. Pagkaalis nila sa pangunahing bulwagan ng Isla No. Si Morten ay nagmamadaling sumulong at nagtanong, Master Zing, ano ang susunod nating gagawin? Ano pa bang magagawa natin? Cold mix. Malungkot na sabi ni Dimitri. Si Morten at ang iba ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Natalo tayo. Wala tayong magagawa kay Terence at sa makalangit na Elixir Pavilion na mag-isa. Hindi ko man lang mailigtas ang sarili ko ngayon. Hindi na ako makakatagal pa sa gitnang isla. Kailangan kong bumalik sa East Continent at ayusin ang lahat. Napabuntong hininga si Dimitri. Bumalik siya sa Nakajima na may malaking kasiyahan. Binigyang galang siya ni Morten at ng iba pa, ngunit sa isang kisap mata, siya ay naging napakagulo at nataranta, tulad ng isang ligaw na aso. Unpredictable talaga ang buhay. Ano? Babalik ka sa East Province. Biglang nagbago ang mukha ni Wuzhou. Umaasa pa rin siya kay Dimitri na i-refine ang mga table tasks para sa kanya. Kung si Dimitri ay bumalik sa East Continent ng ganito, sino ang pupuntahan niya sa hinaharap? Hindi niya kayang humingi ng tulong kay Terence, di ba? We'll talk about your matter later. In my current state, I can't refine pills. Ngumiti si Dimitri ng mapait at nagmamadaling umalis nang hindi nagpapaliwanag pa. Sa anumang kaso, siya ay talagang walang mukha upang manatili sa Nakajima. Si Morten at ang iba ay tumingin sa isa't isa na walang imak. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Dimitri ang dumanas ng matinding pagkawala, ngunit sila rin ay nasa masamang kalagayan. Nabigo ang sikat na sekta ng medisina na tanggalin ang Heavenly Pill Pavilion. Kapag ang Heavenly Pill Pavilion ay lumakas sa hinaharap, tiyak na maaapektuhan ang kanilang negosyo.
Sinaktan din ni Morten ang estado ng tension dahil sa pangyayaring ito. Siguradong hindi magiging maganda ang kanyang hinaharap na mga araw. Para naman sa Southern Sky Polar Light na nakatungo sa pabor kay Morten para makaakyat sa taas, ang posisyon ng acting deputy island master na ipinangako ni Morten sa kanya ng maaga ay malayo rin. Pagkatapos ng lahat, si Morten mismo ay nasa problema. Madaling isipin kung gaano kahirap para sa kanya, isang managing deputy island master, na itulak ang isang tao sa tuktok sa ganoong sitwasyon. Kapag ang estado ng tension ay humarap upang tanggihan ito, ang bagay na ito ay maituturing na wasak. Umalis ang grupo ng malungkot, ngunit hindi ito nakaapekto sa mood ng pag-inom ni Tension at Terence. Medyo malayo pa ang dalawa noong una, ngunit pagkatapos ng common enemy sa pagkakataong ito at ilang baso ng alak, naging malapit sila ng napakabilis. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil gusto ni Tension na maging maayos ang pakikipag-ugnayan kay Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay mula sa isang super noble house, at sa babala ni Mike, malinaw niyang nakikita ang halaga ni Terence. Kung hindi niya inilabas ang kanyang mahalagang alak. Bagamat ang Dimitri na ito ay isang alchemist sa ikapitong baitang, wala na talagang pag-asa ang kanyang utak. Talagang naisip niya na kaya niyang sugpuin ang buong Nakajima sa pamamagitan ng pagbanggit kay Ifan. Talagang pulaka siya sa isang balon. Ngumisi si Tension. Binaril ni Dimitri ang kanyang sarili sa paa dahil si Ifan ay may mabuting pakikitungo kay Terence, ngunit sa katunayan, kahit na wala ang relasyong ito, hinding-hindi gagawing mahirap ni Ifan ang mga bagay para kay Nakajima. Masyadong walang muwang si Dimitri. 5,005. Hindi kaya mapigilan ng Yellow Class Academy Alliance ng East Continent si Nakajima. Nagtataka na tanong ni Terence. Hindi niya ito pinabayaan tulad ni Dimitri, ngunit pagkatapos ng kanyang karanasan sa East Continent, naramdaman niya na ang Yellow Class Academy Alliance ay may ilang mga paghihigpit sa iba pang mga isla ng Sky Class. Pagkatapos ng lahat, hanggat ginagamit nila ang mga spot bilang mga disipulo, ang iba pang mga isla ng Sky Class ay kailangang mag-isip tungkol dito. Kahit na may restriction, hindi ito one-sided restriction, kundi mutual restriction. Hindi ganoon kaina ang lakas ni Nakajima. Sinabi ito ni Tension dahil gusto niyang magbahagi ng ilang sikreto kay Terence. Ito ang kailangang malaman kaagad ni Terence. Island Master Tension, kung tatanungin ko, gaano kalakas si Nakajima? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Ano sa tingin mo, batang bayani Linford? Nakangiting tanong ni Tension. Noon, akala ko napakalakas ng gitnang isla. Gayunpaman, pagkatapos lumawak ang aking paningin, napagtanto ko na hindi lamang ang mga kontinente ng silangan at timog, kundi maging ang mga isla sa hilaga at kanluran ay malayong mas malakas kaysa sa gitnang isla. Ang gitnang isla ang pinakamahina. Matapat na sagot ni Terence. Hindi mali na mag-isip ka ng ganito, dahil sa ipinakitang lakas sa ibabaw, si Nakajima talaga ang pinakamahina. Maging si Morten, ang Managing Vice Island Master, ay kailangang yumuko at kumayod sa isang alchemist ng ikapitong baitang lamang. Kung sasabihin mo pa rin na malakas siya, biro lang talaga iyon. Gayunpaman, ito lamang ang lakas ng kanyang ulo sa ibabaw. Umiling si Tension. Paano ang totoong nakatagong lakas? Nagtataka na tanong ni Terence. Hehe. Kung talagang magseryoso tayo, mahirap sabihin kung alin sa 5 Sky Class na isla ang mas malakas, maliban sa East Continent. At least, Nakajima is definitely not the weakest persimmon. Espesyal na paalala ni Tension. Bakit napakahina ng pavilion ng Lord's Pavilion sa gitnang isla? Pakiramdam ko hindi ito may kukumpara sa mga super big shot ng ibang mga isla ng Sky Class. Kumunat ang noo ni Terence. Iyon ay dahil ang mga Island Masters at Deputy Island Masters na naririto upang mapanatili ang kaayusan ay ilan lamang sa mga matandang halimaw na ayaw makialam sa negosyo ng ibang tao at mga kinatawan na ipinadala ng mga super family. Ang talagang makapagpapasya sa kapalaran ng Nakajima ay tiyak na hindi ang Island Masters Pavilion, ngunit ang Nakajima Elders Council, na nasa itaas ng Island Masters Pavilion. Paliwanag ni Tension.
Nag-iisip na tumango si Terence. Hindi ito mahirap intindihin. Kung ang North Island ay may Elder Council, ganoon din ang Middle Island. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang North Island ay nagkaroon ng isang napakalaking shot tulad ni Truett bilang pinuno ng konseho, hindi tulad ng Middle Island, na nagretiro sa likod ng mga eksena at nagpadala ng isang kinatawan. Ang bawat miyembro ng Nakajimas Council of Elders ay mula sa isang super family o isang super sect. Bawat isa sa kanila ay may malalim na background. Ito ang mga tunay na big shot na may karapatang magsalita. Nagpatuloy si Tension. Island Master Tension, kanina ko lang gustong itanong ito, pero naantala ako. Anong klaseng pag-iral itong mga super pamilya at super sect na binanggit mo? Tanong ni Terence na may problema. Sa madaling salita, ang dalawang ito ay mga pag-iral na isang antas na mas mataas kaysa sa mga normal na sekta at noble house. Bawat super noble house ay may hindi bababa sa 1,000 taon ng kasaysayan sa Skyclass Island, kaya tinatawag din silang 1,000 taong gulang na noble house. Gayunpaman, lahat sila ay naninirahan sa pag-iisa at naglilinang, bihirang makisali sa mga gawain sa labas ng mundo. Nagpapadala lang sila ng mga ahente na tulad ng mga Nakajen, hindi ka naaabot ni Pavilion. Hindi malalaman ang tungkol sa kanilang pag-iral, mitigang paliwanag ni Tension. I see. It sounds like the hidden houses of the common world, but there's an even higher level, the ancient level. I wonder if the Skyclass Island is the same, and if there's a power stronger than a 1,000-year-old house. Tanong ni Terence. Hindi lang ikaw ang gustong malaman ang sagot, hinahanap na rin namin. Masasabi ko lang na may posibilidad na baka talaga umiiral ang maalamat na 10,000 taong gulang na pamilya, pero kahit na ganoon, posible lang sa East Continent, imposible sa ibang Skyclass na isla. Saglit na sabi ni Tension. Tumango si Terence. Ang mga isla ng Skyclass tulad ng gitnang isla ay may limitadong espasyo, pagkatapos ng lahat. Kung talagang may 10,000 taong gulang na noble house, matagal na nila itong natagpuan. Ngunit iba ang East Continent. Ito ay malawak at puno ng mga mapagkukunan. Marahil ay mayroong isang 10,000 taong gulang na noble house sa ilang hindi kilalang misteryosong lugar. Hindi ito imposible. Sa palagay ko ay hindi posible para sa isang 10,000 taong gulang na pamilya. Umiling si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang sibilisasyon ng tao sa karaniwang mundo ay ilang libong taon lamang. Maaaring hiwalay ang Skyclass Island sa karaniwang mundo, ngunit hindi masyadong malamang na lumitaw ang noble house 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa tingin ko rin, ngunit palaging may alamat tungkol dito. Walang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Sa madaling salita, kahit hindi isang 10,000 taong gulang na pamilya, kahit anong 1,000-year-old Families Foundation ay hindi maisip. Sila lang talaga ang makakapagdesisyon sa magiging kapalaran ng Skyclass Island, pero hindi alam ng marami tungkol dito. Tumawa si Tension. Salamat, Island Master Tension, for telling me all this. It's really an eye-opener for me. Kung hindi ko alam ito, hindi ko alam kung anong klaseng gulo ang aidudulot ko sa hinaharap. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. Mula nang bumalik siya mula sa East Continent, halatang sumabog ang kanyang tiwala sa sarili. Wala na siyang pakialam kay Nakajima. Ito ay isang napakadelikadong kaisipan, at kung hahayaan niya ito, tiyak na may mangyayari. Totoo na sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya niyang aibuli ang lahat sa pavilion ng may-ari ng isla maliban sa Tension State. Gayunpaman, kung talagang lalaban siya sa pavilion ng may-ari ng isla, tiyak na maaalerto nito ang Nakajima Elder Council. Sa oras na iyon, kahit na ang estado ng Tension ay hindi kumilos, ang mga super pamilya at mga super sect na iyon ay madaling makitungo sa kanya. Ito ay talagang isang kalamidad. Ang mga mangmang ay walang takot, ang kasabihang ito ay totoo. Matapos marinig ang tungkol sa mga pag-iral na ito mula kay Tension, sa wakas ay nabawi ni Terence ang kanyang paggalang mula noon. Hindi siya mahina ngayon, ngunit malayo siya sa pagiging walang takot. Malayo pa ang lalakbayin niya. Haha, masyado kang mabait, young hero Linford. Sa level mo, natural na malalaman mo tong mga bagay na to.
Kahit hindi ko sabihin, pinaalalahanan ka pa ng iba. It's not worth a thank you. Ngumiti si Tension at ikinaway ang kanyang kamay. Sabi na nga ba, kailangan ko pa ring magpasalamat sa Island Master Tension. Mas mabuting malaman ang mga bagay na ito isang araw ng mas maaga kaysa isang araw mamaya. Kung hindi, baka may aksidente. Napangiti si Terence, ang sinabi ni Tension ay totoo. Kahit na hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito sa Nakajima, sasabihin sa kanya ni Truett ang tungkol dito kapag bumalik siya sa Hilagang Isla. Hindi niya ito sinabi sa kanya noon dahil wala pa siya. Dagdag pa, ito ay isang napakadelikadong sitwasyon kung hindi si Otenjo ang gumaganap na may-ari ng isla, at ang orihinal na may-ari ay ang namamahala sa halip. Ang relasyon ni Terence sa buong pavilion ay magiging bato kung nagpatuloy ang mga bagay na ganito. 5,006. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na Island Master ay hindi magiging patas tulad ng Tension State, at hindi siya pupunta sa Mike para i-verify ito. Kung talagang nagsimula silang mag-away kahit na manalo si Terence, kailangan pa rin niyang harapin ang Nakajima Elder Council, at ang mga superhouse at sekta ay kailangang makipaglaban sa kanya ng personal. Kung iisipin ngayon, natakot talaga siya. Malamang na magpapakita sina Truett at Ning Shanling, ngunit tinulungan siya ni Tension na maiwasan ang sakuna na ito. Kailangang tandaan ni Terence ang pabor na ito. Nagpatuloy ang dalawa sa inuman at pag-uusap nang biglang maalala ni Terence ang Southern Sky Polar Light. Naalala niya ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Island Master Tension, I wonder kung may alam ka bang paraan para umalis sa mortal world? Umaasang tanong ni Terence. Ang secular na mundo. Napakurap-kurap si Tension, naalala ang sinabi ni Mike tungkol kay Terence na mula sa karaniwang mundo. Wala akong gaanong alam tungkol dito, ngunit sigurado akong may paraan ang Diyos ng mga pills, Master Zhang Liju. May iba pang paraan, ngunit lahat sila ay nasa kamay ng mga super pamilya. Sayang lang at hindi kasali ang pamilya ko ng Aotian sa larangan ng impormasyon na ito, kaya mayroon tayong ibang paraan. Alam ko iyon, pero gusto kong itanong kung may ibang paraan pa ba para umalis sa mortal na mundo. Naalala ko na ang Southern Sky Aurora ay maaaring umalis sa mortal na mundo bilang isang gabay, ngunit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Sabi ni Terence na may pananabik. Matagal nang nasa isip niya ang ideyang ito. Sa pagkakaalam niya, kapag ang Southern Heaven Aurora ay dumating sa mortal na mundo, ang kanyang lakas ay dapat lamang nasa nascent soul stage. Dahil kayang gawin ito ng Southern Heaven Aurora, walang dahilan para hindi niya magawa. Kaya lang ay masyadong mababa ang kanyang lakas noon, at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa Nakajima pagkatapos niyang maabot ang nascent soul stage. Ngayon lang siya naging isang early stage profound expert na siya ay nakabalik. Noong una ay gusto niyang hanapin si Terius para humingi ng paliwanag, ngunit dahil wala na si Terius, ganoon din ang pagtatanong sa Tension State. Isang gabay. Nagulat si Tension, ngunit agad siyang tumango. Tama. May paraan talaga para bumaba sa mortal na mundo. Hindi ito lihim sa pavilion. Hanggat maabot mo ang nascent soul stage, magagawa mo ito. Sa iyong kasalukuyang lakas bilang isang misteryosong ascension primary stage, hindi ito problema. Gayunpaman, hindi makakamit ng paraang ito ang tunay na teleportasyon. Pansamantala lamang nitong maipapalabas ang iyong primordial spirit. Oo, alam ko. Tumango si Terence. Alam niyang si Nantian Aurora ay isa lamang essence spirit sa sandaling nakita niya ito. Kung hindi magiging ganoon kadali ang teleport pabalik-balik sa pagitan ng Sky Class Island at ng secular na mundo. Ang susi sa pamamaraang ito ay nakasalalay sa kamalayan. Bagamat mas mahirap para sa mga may malakas na kamalayan na ipakita ito, maaari silang manatili ng mas mahabang panahon. Sa kabilang banda, ang mga may mahinang kamalayan ay maaari lamang manatili ng ilang araw ng higit pa. Ang lakas ng inaasahang primordial na espiritu ay nakasalalay sa kamalayan, kaya't hindi maiiwasan na ito ay hamina ng husto. Ang primordial spirit ay maaaring hindi kasing lakas ng kumpletong langit na klase. Paliwanag ni Tension. Hindi bale. Gusto ko lang bumalik sa secular na mundo para tingnan.
Kung gaano ako katagal mananatili doon at kung gaano kalaki ang lakas na mananatili ko, hindi mahalaga. Hindi maitago ni Terence ang excitement sa kanyang mukha. Ang pagbabalik sa karaniwang mundo ay palaging pinakamalaking problema niya mula noong unang araw na siya ay nasa Sky Class Island. Maaari lamang siyang bumalik bilang isang espiritu sa pagkakataong ito, ngunit nasiyahan na siya. Kung ganoon, makakatulong ako. Ang pamamaraang ito ay nasa kamay ng Island Masters Pavilion, at ako ang pinuno ngayon. Maliit na usapin ito. Tumango si Tension. Salamat, Island Master Tension. Tuwang-tuwa si Terence. Naisip niya na kahit hindi ito kasing gulo ng teleporting, hindi rin ito magiging madali. Kailangan niyang magbayad ng mataas na halaga para dito. Hindi niya akalain na ganoon kadaling pumayag si Tension. Siyempre, ito ay dahil na rin sa makakonekta siya sa estado ng Tension. Kung hindi, napakahirap para sa kanya na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang pavilion ng Nakajima Takeaway ay hindi madaling tumulong sa mga tagalabas na maipakita ang kanilang mga primordial spirit sa secular na mundo, at ngayong wala na ang Teryus, kung hindi dahil sa estado ng tension, wala siyang kahit sinong makakausap niya, lalo na sa masamang pakikitungo kay Morten, ang Managing Vice Island Master. Uutusan ko ang mga tao na ihanda ito ngayon. Baka abutin pa ng ilang araw. Dapat kang bumalik at maghintay para sa balita. Sabi ni Tension. Sige, sabi niya. Malakas na tumango si Terence. Matapos umalis sa pavilion ng may-ari ng isla, si Terence ay nasa isang estado ng matinding pananabik. Hindi siya mapakali kahit na naglakad pabalik sa Heavenly Elixir Pavilion. Ang una niyang sinabi ay, Teresa, Milky, babalik ako sa mortal na mundo. Ano? Parehong nagulat sina Teresa at Milky. Ang bawat isa na nagmula sa karaniwang mundo higit pa o mas kaunti ay may ganitong uri ng pagkahumaling. Kahit na wala sila nito sa simula, ito ay lumalaki ng dahan-dahan. Wala lang silang dapat ipag-alala gaya ni Terence, at ang kanilang pagkahumaling ay kasing lakas. Hindi mo ako mali narinig. Sabi ko makakabalik na ako sa mortal world, but this time I can only project my primordial spirit over, not a real teleportation. Tuwang-tuwang sabi ni Terence. Primordial Spirit Projection. Sandaling hindi nag-react ang dalawang babae. Katulad na lang noong umalis si Southern Heaven Aurora sa secular na mundo. Hindi namin siya nakita ng personal, ngunit isang projection lamang ng kanyang primordial spirit. Bagamat hindi kami maaaring manatili ng matagal at ang lakas ng primordial spirit ay lubhang hamina, sa wakas ay makakabalik na kami at makita ito pagkatapos na umalis sa secular na mundo sa mahabang panahon. Hindi napigilan ni Terence na kuskusin ang kanyang mga kamay. Ang galing! Sina Teresa at Milky ay nasa sabik din sa parehong oras. Hindi nila maiwasang umasa, pwede rin ba tayo? Ayon kay Island Master Tension, basta't nasa nascent soul stage ka, ayos lang. Sa lakas ko ngayon, direkta kong maitataas ang lakas mo sa Great Circle ng nascent soul stage. Dapat walang problema na sabihin sa kanya. Tumango si Terence. Dahil gagawa siya ng pabor ni Tension, hindi mahalaga kung isa o tatlong tao. Tiyak na papayag siya. Talaga. Ang dalawang babae ay nagdiwang, ngunit pagkatapos ay nahulog sila sa isang dilema. Pero paano ang makalangit na Elixir Pavilion? Ang negosyo ay nagiging mas mahusay sa araw-araw, at hindi tayo magiging komportable kung hindi natin ito aalagaan. Ito ay isang kritikal na oras para tayo ay umunlad, at hindi natin ito maaaring iwanan na lamang, tama? Ito. Si Terence ay natigilan din. Masyado siyang excited kanina at nakalimutan niya ang sitwasyon sa Heavenly Elixir Pavilion. Maging sina Teresa at Milky ay naging abala. Kung umalis man ang dalawang haligi, ang makalangit na Elixir Pavilion ay babagsak kaagad. Lahat ng ginawa nila noon ay magiging walang saysay. Si Shenjin ay isang karaniwang tao, hindi makatutuhanang hilingin sa kanya na alagaan ang makalangit na Elixir Pavilion ng mag-isa.
Sa mga taong kilala ni Terence sa gitnang isla, si Jonas ay isang dalubhasa, ngunit nakakatuwang hilingin sa isang mataas na antas na miyembro ng 5 elemento ng Chamber of Commerce na pumunta at magbantay para sa makalangit na Elixir Pavilion. Bukod dito, sina Teresa at Milky ang gulugad ng makalangit na Elixir Pavilion, hindi nila magagawa nang wala sila sa oras na ito. 5,007. Matagal na nag-alinlangan sina Teresa at Milky. Sa wakas, nagkatinginan sila at walang magawang bumantong hininga. Kalimutan mo na. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo babalik sa ating tunay na katawan. Wala tayong kasing dami sa secular na mundo gaya mo, kaya kalimutan na natin ito sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos mong pumunta, tulungan kaming suriin ang sitwasyon ng 5 elemento ng sekta at ang Snow Valley. Hindi ko alam kung paano sila ngayon. Sige, tatandaan ko yan. Tumango si Terence. Kung ito ay isang tunay na teleportasyon, tiyak na makakahanap siya ng isang paraan upang manirahan sa makalangit na Elixir Pavilion at isama ang 2 batang babae, ngunit ito ay isang espesyal na sitwasyon. Ipini-project lang niya ang kanyang essence spirit para makita kung ano ang nangyayari, kaya hindi na kailangan iyon. Kakasabi lang nina Teresa at Milky ng ilang salita kay Terence nang magsimulang magreklamo sina Shenjin at ang iba pa. Gusto ng 2 babae na bumaba at tumulong ngunit pinigilan sila ni Terence, hayaan ko silang magtrabaho ng kaunti at kumapit sandali. Babalik ako sa secular na mundo sa anyo ng isang primordial spirit sa pagkakataong ito, kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili. Hindi ko muna kayang alagaan ang panig na ito, kaya kailangan ko munang pagbutihin ang iyong lakas upang maiwasan ang anumang bulag na tao na darating. Oh! Namula agad ang 2 babae. Ang huling pagkakataon na tinulungan sila ni Terence na palakihin ang kanilang lakas ay sariwa pa rin sa kanilang isipan. Bagamat mayroon na silang nararamdaman para kay Terence, ang pag-iisip na tanggalin ang kanyang damit ay nagpahiya pa rin sa kanila. Tumawa si Terence, halatang iniisip ang eksenang iyon. Siguradong nakakatuwang panoorin. Para naman kay Shenjin, naging tapat at masigasig siyang mag-aaral matapos kunin ang nakakalampusong go, ngunit hindi pa nagplano si Terence na tulungan siyang mag-level up, hindi ito dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan, ngunit dahil sa tingin niya ay hindi ito kailangan. Si Shenjin ay nasa maagang yugto ng Nascent Soul. Sa halip na direktang bunutin ang mga paanla upang tulungan siyang mapabuti ang kanyang lakas, mas mabuting bigyan siya ng ilang pandagdag na gamot na table task tulad ng golden core ng namumuong kaluluwa. Sa ganitong paraan, ang pagbuti ng kanyang lakas ay hindi magiging masyadong mabagal, at ito ay magiging mas kapaki-pakinabang para sa hinaharap. Si Terence ay abala sa kanyang paghahanda at hindi niya alam na may kaaway sa kontinente ng silangan ang iniisip tungkol sa kanya. Ang taong ito ay hindi sina Joshua, Baste, Froilan, o Kenshin. Ang masamang magsasaka ang nakipag-away sa kanya noon, ang West Mountain Almighty ng West Mountain Evil Sect. Mula sa tumataas na Cloud City hanggang Morning Star City noong nakaraan, hinabol ng West Mountains Almighty si Terence, kahit na nagsakripisyo ng braso para gumamit ng isang ipinagbabawal na galaw tulad ng paghahain ng dugo, ngunit hindi pa rin niya maibaba si Terence. Sa halip, siya ay nasugatan sa kanyang sarili, at siya ay nagpapagaling ng maraming buwan mula noon, hindi pa rin nakaka-recover. Ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Ngunit kahit na ganoon, hindi nakalimutan ng West Mountain Almighty na bigyang pansin ang mga galaw ni Terence. Nalaman lang niya na matagal nang umalis si Terence sa Morning Star City, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta pagkatapos noon. Ngunit ngayon, natagpuan niya ang pangalan ni Terence sa pinakabagong Profound Master List na inilabas ng Yellow Class Academy Alliance ng East Continent. Profound. Ang brat na ito ay naging profound talaga. Galit na galit ang makapangyarihang figure ng West Mountain kaya nagluwa siya ng isang subo ng dugo sa lugar. Ang kaunting mahahalagang chi na nabawi niya ng may matinding kahirapan sa nakalipas na ilang buwan ay nasayang. Sa huling pagkakataong nag-away sila, siya ay nasa huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm, at si Terence ay nasa huling yugto lamang ng Nascent Soul Realm. Gayunpaman, hindi niya kinuha ang buhay ni Terence.
Ngunit ngayon, si Terence ay nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, at ang lakas ng makapangyarihan sa kanlurang bundok ay hindi bumuti. Sa kabaligtaran, ang kanyang lakas ay bumaba ng husto dahil siya ay nawala ng braso. Kung mag-away silang muli, hindi siya makakalaban ni Terence. Hindi naman bobo ang taga West Mountain. Kahit na gusto niyang mag-higanti, hindi siya bulag na mayabang. Kahit na magkaroon siya ng pagkakataong mag-higanti, hindi siya maglalakas loob na pumunta kay Terence ng mag-isa. Ang natitira na lang ay galit at ayaw. Hindi. Hindi ko maaaring hayaan ang brat na iyon ng ganoon. Ang makapangyarihan sa kanlurang bundok ay hindi makayanan ang paghiga na ito, ngunit wala siyang lakas upang mag-higanti. Matagal siyang nag-aalala sa paligid ng bahay bago siya biglang nagkaroon ng ideya. Tama nga, hindi kayang harapin ng matandang ito ang brat na ito, pero may magagawa. Matapos magpas siya, ang West Mountain Almighty ay walang pakialam sa kanyang sigla. Agad niyang inimpake ang kanyang mga gamit, nakakita ng isang aerial spirit beast, at dumiretso sa dagat ng South Continent. Ito ay isang mahabang paglalakbay mula sa Yellow Sea area ng East Continent hanggang sa South Continent Sea area. Kahit na para sa isang late stage na profound master na tulad niya, hindi ito madali, lalo na't hindi pa siya gumagaling sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, ang makapangyarihang tao ng West Mountain ay hindi na masyadong nagmamalasakit, dahil ang taong hinahanap niya ay nasa sea area ng South Continent. Ang taong ito ay ang lumang sekta ng West Mountain. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag sa kahilingan ni Baste na patayin si Terence ay dahil sa matandang sekta ng West Mountain. Gusto niyang kunin ang ulo ni Terence at aipakin kay Baste. Bagamat wala siya ngayon sa ulo ni Terence, wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan ito bilang isang masamang magsasaka. Ang kinaroroonan ng lumang sekta ng West Mountain ay hindi lihim sa masamang sekta ng West Mountain. Nahanap ng makapangyarihang mga tao ng West Mountain ang Longjo Escort Agency ng napakabilis. Hindi sila bumisita sa pinto, ngunit direktang dumapo sa likod bahay. Isang one-armed weirdo ang bumaba mula sa langit. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga escort na naka-duty sa Dragon Boat Escort Agency. Mabilis silang sumigaw at pinalibutan siya. Gayunpaman, nang maramdaman nila ang aura na inilabas ng West Mountain's Almighty, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Isa talaga itong late-stage profound expert. Magsanib puwersa man silang lahat, hindi pa rin sila magiging katapat ng kabilang partido. Ang makapangyarihang figure ng West Mountain ay malamig na sumulyap sa mga alipores na ito at sumigaw, "Ako ang makapangyarihan sa kanlurang bundok ng West Mountain na masamang sekta. Nandito ako para makita ang lumang sekta sa West Mountain." Evil Cultivator. Nagkatinginan ang lahat. Bagamat sanay na silang mabotaikos dahil sa pagkakaroon ng lumang sekta ng West Mountain, kakaiba pa rin na makita ang mga makapangyarihang tao ng West Mountain sa panahong ito. Magiging base camp ba talaga ang Dragon Boat Escort ng mga masasamang magsasaka sa hinaharap? Hindi pa rin umaatres. Sa sandaling ito, ang Kobe ay dumating ng huli. Pinalaki niya ang West Mountain Almighty at magalang na sinabi, "Inimbitahan ka ng matandang sekta ng West Mountain. Senior, sumunod ka sa akin." Sa ilalim ng mahabang pangunguna ng Kobe, nakita ng makapangyarihang West Mountain ang matandang sect master sa West Mountain sa pangunahing bulwagan. Mabilis siyang lumuhad at yumuko ng may paggalang, binabati ng makapangyarihan sa lahat ng West Mountain ang matandang sect master. Saan ka ba galing? Bakit hindi kita nakita dati? Pinalaki ng matandang Grandmaster ng West Mountain ang makapangyarihang mga figure ng West Mountain na may kakaibang boses at isang pares ng tatsulok na mata ni Yin Yang. Old Zhang? Ang subordinate na ito ay nasa East Continent Branch. Sumagot ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Kung ganoon, bakit hindi ka tumuloy sa East Province? Bakit sa South Province ka napunta? Tanong ng matandang sect master sa West Mountain. Old sect, iisa lang ang pinuntahan ko sa South Continent. Gusto kong maging alagad mo at magtrabaho para sa iyo. Please help me. Ang West Mountain Almighty ay muling yumuko. Gusto mo bang maging alagad ko?
Sumulyap sa kanya ang matandang sect master ng West Mountain, halatang masama ang tingin sa kanya. Kahit na ang lakas ng late stage na profound ng West Mountain ay hindi itinuturing na mahina, nawalan siya ng braso ngayon, at ang kanyang potensyal ay mas mahina kaysa sa iba. Kahit na ang gayong tao ay kinuha bilang isang alagad, magiging mahirap na gamitin siya. Siya ay puro maliit na halaga. 5,008. Ang mga makapangyarihang tao sa West Mountain ay hindi nagulat sa reaksyon ng matandang sekta ng West Mountain. Pagkatapos ng lahat, siya ang pangalawang pinakamahalagang tao sa South Continent branch ng West Mountain Evil Sect. Napakaraming tao ang gustong maging alagad niya. Sila ay alinman ay may mahusay na potensyal o espesyal na koneksyon. Kung hindi, bakit niya ito tatanggapin bilang isang alagad? Nakakalungkot na ang makapangyarihang mga tao ng sekta ng West Mountain ay hindi kwalipikado para sa alinman sa dalawang kondisyon. Kung gusto niyang tanggapin siya ng sekta ng West Mountain, ang tanging paraan para maglaro siya ng mapait na baraha. Alam din ng subordinate na ito ang sarili niyang limitasyon, pero matandang Zhang, pakisuyong isaalang-alang ang katapatan ng subordinate na ito at bigyan ng pagkakataon ang subordinate na ito. Tiyak na hindi bibiguin ng subordinate na ito ang matandang Zhang. Nakiusap ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Ang matandang sect master ng West Mountain ay tumawa ng walang pag-aalinlangan at nagtanong ng walang kabuluhan, ano ang iyong braso? Hindi kaya alam mo ang ritual ng paghahain ng dugo. Matalino ka, matandang Zhang. Ginamit ko nga ang paghahain ng dugo ilang buwan na ang nakalipas, at kilala mo ang taong kaharap ko. Siya ang Terence na pumatay sa iyong pamangkin, si Wu Baoliang. Tumango ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Terence. Ang espiritu ng matandang Grandmaster sa West Mountain ay naalis. Upang masubaybayan si Terence, hindi siya nag-atubiling gamitin ang sistema ng katalinuhan ng masamang sekta ng West Mountain. Alam niya na si Terence ay si Ling Yi at alam din niya na nagpunta si Terence sa East Continent mula sa West Island kanina. Hindi niya akalain na makakalaban niya noon ang isang West Mountain Almighty. Nagtataka niyang sinabi, pinatay mo siya. Ling Yi Terence Ford. Wala akong silbi. Bagamat gumamit ako ng late stage profound para harapin siya, isang late stage na nascent soul cultivator, at gumamit pa ng blood sacrifice technique, nabigo pa rin siya sa huling hakbang at nakatakas sa Morning Star City. Ayon sa pinakahuling listahan na inilabas ng Yellow Class Academy Alliance ng East Continent, isa na siyang early stage profound cultivator. Nahihiyang sabi ng makapangyarihang figure ng West Mountain. Walang imik ang West Mountain Sect Master, ngunit hindi niya masisisi ang West Mountain Sect Master na hindi niya nagawang patayin si Terence noon. Talagang masama si Terence, maaaring hindi siya malakas, ngunit hindi siya madaling pakitunguhan. Matandang Zhang, kinuha ko na ang braso ni Terence bilang kalaban ko, ngunit ngayong nawala na ako ng braso, natatakot akong hindi ako mapapantayan ng batang iyon. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon alang-alang sa aking katapatan, ibibigay ko ang ulo ni Terence gamit ang dalawang kamay sa hinaharap. Nakiusap ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Sa puntong ito, sa wakas ay nagbago ang isip ng matandang sect master ng West Mountain. Dahil mayroon silang isang karaniwang kaaway, si Terence, kung gayon. Hindi naman masyadong mahina ang makapangyarihan sa lahat ng West Mountain, at alam niya ang pamamaraan ng paghahain ng dugo, kaya dapat ay may pakinabang siya. Kung ganoon ang kaso, maaari kang manatili. Bagamat ang pagkawala ng isang braso ay medyo hadlang, ito ay perpekto lamang para sa paglinang ng kamay ng pag-agaw ng kaluluwa ng ating sekta. Marahil ay magagawa mo itong linangin ng mas mabilis kaysa sa isang normal na taong may dalawang braso. Tumango ang sect master ng West Mountain. Maraming salamat, matandang Zhang. Tuwang-tuwa ang makapangyarihang figure ng West Mountain nang marinig ito, at nagmamadali siyang yumuko ng 3 beses, ako ay isang makapangyarihan mula sa West Mountain. Pagbati, Master. This time,
Tuwang-tuwa talaga siya. Sa kanyang inaasahan, hanggat handa siyang kunin ang West Mountain Old Sec, sapat na iyon. Sinong mag-aakala na papayag siyang turuan siya ng klon na nakakabit sa kaluluwa? Ito ang sikat na kakaibang kasanayan ng matandang sekta sa West Mountain. Sige, baka bumangon ka. Kinawian ng matandang sect master ng West Mountain ang kanyang kamay. Oo. Ang makapangyarihang figure ng West Mountain ay masayang tumayo at pagkatapos ay nagtanong na may kakaibang tono, "Guro, kagagaling ko lang dito sakay ng aking lumilipad na espiritong hayop. Pakiramdam ko ay parang napakagulo ng tubig ng South Continent. Bakit nagsimulang magpadala ng mga eksperto ang angkan ng espiritong hayop sa teritoryo ng tao? Ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa atin. Walang pakialam ang Spirit Beast Clan sa kanilang ginagawa basta't hindi tayo maaapektuhan. Huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao, kung hindi, ikaw ay magkagulo." Nagbabala ang matandang sect master ng West Mountain. Naiintindihan ng alagad mo. Mabilis na tumango ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ang mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas at maghiganti. Ang lahat ng iba pa ay walang kaugnayan sa kanya. Wala siyang balak na maging busybody. Hehe, bagamat walang kinalaman sa amin ang bagay na ito, dahil nagtanong ka na, bibigyan ka ni Master ng ilang mga payo. Ang matandang sect master ng West Mountain ay tumawa ng kakaiba at nagpaliwanag, "Matagal na akong nakatanggap ng balita na ang Spirit Beast Clan ay hindi payag na maiwan sa pagkakataong ito at naghahanda na silang dalhin ang South Continent Sea sa kanilang teritoryo. Naghahanda silang mangolekta ng buwis mula sa lahat ng puwersa ng tao sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Ang pagpapadala ng napakaraming Spirit Beast Master sa lugar ng dagat ng South Continent ay ang unang hakbang lamang sa kanilang paghahanda para sa pangungulekta ng buwis. Ngunit ang dagat ng Timog Kontinente ay palaging teritoryo ng mga magsasaka ng tao. Hindi pa ito pinamunuan ng angkan ng espiritong hayop noon. Wala bang sino man dito na makakalaban? Tanong ng makapangyarihang figure ng West Mountain. Sa simula, may ilang sobrang kumpiyansa na puwersa na gustong lumaban. Gayunpaman, sa harap ng Spirit Beast Clan, kahit na magsanib puwersa ang lahat ng puwersa ng tao sa South Continent Sea, magiging isang piraso pa rin sila. Bukod dito, walang sino man ang maaaring lumapit upang pag-isahin sila. Anong uri ng bagyo ang maaari nilang idulot? Ang matandang sect master ng West Mountain ay umiling sa panghahamak. Totoo yan. Bagamat laging magulo ang dagat ng South Continent, hindi kailanman nagkaroon ng tunay na makapangyarihang pinakamataas na puwersa. Kung hindi, matagal na silang nagkakaisa. Kung ganoon, mahirap para sa Spirit Beast Clan na kumilos. Tumango ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Ang Spirit Beast Clan ay dumating na handa sa pagkakataong ito. Hindi nila direktang ipinadala ang kanilang Spirit Beast Masters para salakayin ang South Continent Sea area. Sa halip, ipinadala lamang nila ang mga Spirit Beast Masters na ito upang lumikha ng momentum. Ang mga tao sa South Continent Sea area ay matagal nang nasanay sa pang-aapi sa mahihina at takot sa malalakas. Kapag ang Spirit Beast Clan ay nakaugat ng malalim sa mga tao, walang sino man ang makakapag-uugat sa puso ng mga tao. Ngumisi ang matandang sect master sa West Mountain. Dahil ang angkan ng espiritu ng hayop ay nagsimulang umalis sa South Island, natatakot ako na ang tubig ng South Continent ay hindi makapagbigay ng kanilang gana. Maaapektuhan ba nito ang South Continent branch ng ating West Mountain sect? Hindi naiwasang magtanong ng West Mountain Almighty. Bagaman ang sangay ng Timog Kontinente ay hindi matatagpuan sa dagat ng Timog Kontinente, ito ay hindi kalayuan. Kung gustong lumawak pa ng Spirit Beast Clan, malamang na target sila ng mga ito. Hindi naman ganoon talaga. Kahit na ang Alliance of Righteous Sects ay hindi magagawa noon. Kahit gaano pa kalakas ang Spirit Beast Clan, mas malakas kaya sila kaysa sa Alliance of Righteous Sects. Tumawa ang matandang sect master ng West Mountain at sinabing, "Gayunpaman, mas mabuting maghanda para sa tag-ulan." Sa agresibong ugali ng Spirit Beast Clan, dapat talagang maging mas mapagbantay ang ating sekta sa West Mountain.
Nagsimula na silang magpadala ng mga nominal na tagapamahala sa iba't ibang bayan sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Bagamat wala silang pakialam sa mga taong nagsasaka sa ngayon, ito na ang kanilang intensyon, at alam ito ng lahat. Sa personal na pinangangasiwaan ni Master, kahit anong gawin ng Spirit Beast Clan, hindi tayo kikilos. Sinamantala ng makapangyarihang figure ng West Mountain ang sitwasyon at nambobola. You're flattering me, but it's not an exaggeration. Anyway, iba ang Spirit Beast Clan sa mga hypocrite na nagsasabing matuwid sila. As long as we have common interests, they may not be enemy with our West Mountain sect. Baka magtulungan pa tayo. Makahulog ang sabi ng matandang sect master ng West Mountain. Ang secular na mundo, Shenongja. Kahit na sa makabagong teknolohiya ngayon, marami pa ring lugar sa mundo ang hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Isa na rito ang Shenongja, na madalas sinasabing pinupuntahan ng mga ganid. 5,000 siyam. May isang misteryosong lugar na nababalot ng hamog sa buong taon. Hindi lamang ito na-access, ngunit kahit na ang pinaka-advanced na mga satellite sa kalangitan ay hindi maaaring tumagos dito at galugarin. Malabo lang nilang makita ang balangkas, ngunit wala silang ideya kung ano ang nasa loob. Nagkaroon ng 12 ng mga pangkat ng siyentipikong pananaliksik na napunta ng malalim sa hinterlands ng Shenongja, gamit ang lahat ng uri ng makabagong kagamitan at kahit na nagsasakripisyo ng ilang mahahalagang buhay. Gayunpaman, hanggang sa araw na ito, hindi pa nila tunay na na-explore ang buong larawan. Walang nakakaalam kung anong uri ng mga lihim ang nakatago sa kaibuturan ng lupain. Sa madaling salita, ito ay isa sa ilang hindi kilalang mga lupain sa mundo. Gayunpaman, sa kailaliman ng hindi kilalang lupaing ito, mayroong isang marangel na gate ng bundok. Ang mga Ingrandi at Solemna na mga gusali ay isa sa mga nakapaligid na primitive na bundok at kagubatan. Walang pakiramdam ng kawalan ng pagkakaisa, na para bang ang mga gusaling ito ay nilikha ng kalikasan. Sa di kalayuan, para silang magkasing hininga at magkasanga. May bukas na espasyo sa loob ng gate ng bundok. Sa oras na ito, nakatayo doon ang isang grupo ng mga lalaki at babaeng disipulo na may kahangahangang aura. Sa harapan ay may isang matandang may puting balbas na nagbibigay ng lecture. Opisyal na magsisimula ngayon ang once in 8,000 years disciple trial. Lahat ng mga disipulong nakakatugon sa mga kinakailangan ay dapat pumunta sa mortal na mundo upang magsanay. Tandaan, walang sinuman sa inyo ang pinapayagang gumawa ng anumang bagay na lumalabag sa mga batas ng mortal na mundo, at hindi kayo pinapayagang magdulot ng kaguluhan ng walang dahilan. Matigas na sabi ng matandang may puting balbas. Oo. Ang grupo ng mga disipulo ay sabay-sabay na kinilala ang utos. Para sa experiential learning na ito, pipili tayo ng mga namumukod tanging disipulo na may doble o higit pang espiritual na mga ugat upang bumalik sa mga sinaunang sekta ng Shenongja. Ang bawat tao ay mayroon lamang 1 taon na oras. Kapag lumipas na ang oras na ito, ang sinaunang daanan ay automatikong magsasara. Ang mga hindi makabalik ay maaari lamang maghintay sa susunod na 1,000 taon. Naiintindihan ba ninyong lahat? Seryosong sabi ng matandang may puting balbas. Oo. Muli namang tinanggap ng grupo ng mga disipulo ang utos. May mga lalaki at babae, bata at matanda. Kung nakita ito ni Terence, magugulat siya. Lahat sila ay puno ng sky class, at ang mga taong ito. Lahat sila ay daw master ng langit. Sa villa ng Central District sa sekular na mundo. 3 buong taon na ang nakalipas mula nang umalis si Terence, at si Aliyah ay isang third-year student na. Bumalik siya sa villa pagkatapos ng klase, at nakita niya si Chester na nakahiga sa isang upuan sa labas, bored to death. Gatekeeper Tito Wu, pwede bang hindi masyadong monotonous ang buhay mo? Nakikita kitang nakahandusay sa pinto at naglalaro ng phone mo. Kung magpapatuloy ito, talagang magiging gatekeeper ka na Tito Wu. Hindi maiwasang magkomento ni Aliyah sa tamad na tingin sa mukha ni Chester. Ano pa ba ang magagawa ko maliban sa paglalaro ng phone ko? Hindi ako pumapasok sa school na tulad mo, wala akong ibang gagawin. Hindi man lang dumilat si Chester habang patuloy sa paglalaro ng phone niya. Ito ang katotohanan.
Ganito talaga ang buhay niya sa nakalipas na 3 taon. Wala man lang siyang mahanap na passion. Para siyang matanda na maagang nagretiro. Ibang-iba ito sa mga araw na nag-aalab siya sa pagsinta. Ngunit ito ay dapat asahan siya ay Sky Class Full Master ngayon, isang walang talo na pag-iral sa karaniwang mundo. Maliban sa pananatili sa Villa kasama si Terence at ang iba pa niyang kaibigang babae, wala na siyang ibang magagawa. Nasanay na siya sa ganitong uri ng retirement life. Napakalibre mo. Nilabas ni Aliyah ang kanyang dila at tumingin sa paligid, nagulat. Bakit ka rin naglalaro ng ganito? Ang daming kaklase ko ang naglalaro ng larong ito. Akala ko mga kabataan lang sa US ang maglalaro nito. Hindi ko inaasahan na isang matandang tiyuhin na tulad mo ang maglalaro ng mobile game na Shovel 3D. Paano ako naging matandang tiyuhin? Sabi ni Chester na mukhang nasaktan. Di ba? Come, let me see your id. I'll ask my classmates to add you as a friend para hindi ka mag-isa mag-away. Hinawakan ni Aliyah ang phone at tinignan ito, ang weird ng mukha niya. Lonely Demon. And it's a female character. Og. Namula si Chester at mahinang nagpaliwanag, don't get the wrong idea, naisip ko lang na mas convenient makipaglaro sa isang babaeng karakter, at mas madaling magdagdag ng mga tao bilang kaibigan at yakapin ang kanilang mga hita. Wala akong ibang intensyon. Hindi na kailangang ipaliwanag. Ang pagpapaliwanag ay pagtatakip, at ang pagtatakip ay ang katotohanan. Nakita ko ang iyong kalikasan. Isa kang kakaibang tiyuhin na gumagamit ng demonyong tao bilang kanyang pangalan. Ibinalik ni Aliyah ang telepono kay Chester at tumakbo pabalik sa sala na sumisigaw na parang nakakita ng multo. Walang imik si Chester, ginagamit lang niya ang pangalan ng demonyo niya, hindi nagnanakaw o nangaagaw, paano siya naging kakaibang tiyuhin. Uy, ikaw na mismo ang nagsabi. Huwag mong kalimutang hilingin sa kaklase mo na i-add ako bilang kaibigan. Sabi ni Chester habang tumatakbo papunta sa sala, nakita ko lang si Aliyah na may dala-dalang mga merienda. Tumalon siya, bakit? Hindi ba ngayon lang ako nakakita ng pangalan ng demonyo? Kailangan bang maging matako at sumuko sa sarili, gumuho ang pananaw mo sa buhay? F***, ano ang malaking bagay sa pamagat ng tao-demonyo? Tanghali, nasa underworld din ako. Sa tingin mo ba talaga ako ay isang maliit na batang babae na hindi pa nakikita ang mundo? Inilibot ni Aliyah ang mga mata. Isang tao mula sa underworld. Bata ka lang naglalaro ng bahay, anong klaseng lipunan ka? Ang iyong kapatid na si Wo ay kilala rin bilang Iron Fist 2 noong araw, siya ay walang talo sa pugilistic na mundo. Nakangiting sabi ni Chester. Alam niya kung paano si Aliyah bago siya matagpuan ni Terence para siyang gangster, lalo lang naging masunurin pagkatapos na bantayan siya ni Terence. Magiging matigas ang ulo niya paminsan-minsan, bagaman. Siyempre, lahat sila ay nagtrato sa kanya bilang isang maliit na kapatid na babae, at walang nakitang mali dito na hanap nila siyang prangka at cute. Sok! Pagkatapos ay nakilala ko si Terence bro at naging walang silbi ang mga kamay ni Wo. Hindi kita kakausapin tungkol dito. Tatapusin ko na ang drama ngayon, kaya wag mo akong istorbohin. Niyakap ni Aliyah ang merienda at binuksan ang TV. Yung drama. You're talking about, The School Beauty's Bodyguard, from IKEA. Natapos ko na itong panoorin, medyo maganda. Hindi mo ba naisip na ang karanasan ng pangunahing tauhan dito ay katulad ng kay Boss Terence? Ngumisi si Chester habang nakaupo sa kabilang side ng sofa, kumuha ng isang bag ng chips kay Aliyah. Napaka-boring ng kanyang buhay ngayon, at wala siyang pakialam na panoorin ito sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman, okay. Ang pangunahing karakter ay isang pervert, paano mo siya maihahambing kay Terence bro? Malungkot na tinitigan siya ni Aliyah. Kung ganoon bakit ka pa naghahanap? Curious na tanong ni Chester. Pinapanood ko ito para kay Terence bro, para hindi siya maging tulad ng pangunahing tauhan na iyon, tulala sa pwesto kapag nakakita siya ng babae, nakakahiya. Napuno ng merienda ang bibig ni Aliyah, at nagsalita siya sa mahinang boses. Hindi alam ni Chester kung ano ang sasabihin, ang loika ng mga babae ay hindi maintindihan, lalo na ang isang kakaibang batang babae tulad ni Aliyah.
Hindi niya kayang makipagsabayan. By the way, dapat tapos na ang first season. May nagsabi ba kung kailan ipapalabas ang second season? Casual na tanong ni Aliyah. 5,010. I don't know, pero I saw a trailer. May isang teleserye daw na tinatawag na So Pure and So Flirtatious din ang production. Parang may hawig dito, so I can look forward to it. Napuno na rin ng chips ang bibig ni Chester, at tamad siyang humiga sa sofa. Not bad, not bad. Uncle Wu, expert ka na ngayon sa drama series. Tamang-tama na tanungin ka tungkol sa mga bagay na ito sa hinaharap. Sabi ni Aliyah na puno ng papuri. Ito ay alinman sa tiyuhin wo o tiyuhin wo. Hindi mo ba ako matatawag ng normal? Pareho na tayong henerasyon pagkatapos ng lahat. Papatayin ka ba nitong tawagin akong Kuya Wu? Walang magawang sabi ni Chester. Biglang ibinaba ni Aliyah ang kanyang merienda at umupo, seryosong nakatingin sa kanya at tumango. Mamamatay ka. Hindi na alam ni Chester ang sasabihin. Pinisil na lang niya ang kanyang ilong at tanggapin ang kanyang kapalaran, bakit bumalik ka ngayon? Weekend na naman. Tanong niya. Hindi naman kalayuan ang school dito, pero madalas nakatira si Aliyah sa dormitoryo, bumabalik lang tuwing weekend at holidays. Si Terence ay wala rito, pagkatapos ng lahat, kaya walang saysay na bumalik araw-araw. Tito Wu, galing ka sa Mars di ba? Hindi mo ba alam na 11 na bukas? Gulat na sabi ni Aliyah. Ibig sabihin end of the month na ngayon. Nagulat si Chester, hindi na siya mapakali sa TV at nagmamadaling lumabas, kailangan kong magmadali at bumili ng mga grocery. Tulungan mo akong alagaan ang mga tao sa itaas. Tandaan na suriin ang mga ito tuwing kalahating oras. Alam ko, Steward Wu. Maaari kang pumunta at bumili ng mga pamilihan ng mapayapa. Naiinip na sabi ni Aliyah. Si Chester ay ngayon ang bagong henerasyon ng tiyuhin Fu. Siya ang namamahala sa lahat ng bagay dito, malaki at maliit. Siya pa mismo ang nagluto. Nag-sign up pa siya para sa isang cooking class, at ngayon, isa na siyang magaling na magluto. Boring talaga ang retirement life niya. As usual, end of the month ang oras ng kanilang pagtitipon. Maliban kay Aliyah, ang Amara, Zyrene, Sheena, Jelay ay naroon lahat, kasama ang Fatty Boy, Jacob, Brian, Jepoy, at Quintan. Nandoon din ang lahat ng core members. Bagamat ang ilan sa kanila ay darating tuwing katapusan ng linggo, lahat sila ay nakakalat sa buong bansa, at hindi tulad ni Chester, hindi nila kailangang magretiro ng maaga upang maging isang full-time na butler. Lahat sila ay may kanya-kanyang gawain, at imposibleng magtipon sila tuwing katapusan ng linggo. Gayunpaman, ito ang katapusan ng buwan, at kahit na mayroon silang gagawin, inaayos nila ito ng maaga o kanselahin lang ito. Ito ay isang mahalagang pagtitipon na kabilang sa grupo. Ito ang abalang araw ni Chester. Sa dinami-dami ng mga taong nagsama-sama, ang pag-aayos lang ng mga pagkain at inumin ay isang malaking proyekto. Sa tuwing pupunta siya sa palengke, kailangan niyang magbalik ng isang buong truck ng pagkain. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na isa siyang street vendor. Sanay na siyang tanungin sa tuwing may bagong security guard sa lugar. Si Chester ay namimili sa palengke, nangunguha at nakikipagtawaran, isang klasikong halimbawa ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na nasa palengke ng mga dekada. Sa kanyang lakas at background ng pamilya, hindi niya akalain na magiging ganito ang mga bagay, ngunit tinatangkilik niya ito sa panahon ngayon ay talagang nagbago ang lahat. Nagring ang phone ni Chester dahil abala siya sa kanyang trabaho. Si Amara ang tumatawag kaya dali-dali niya itong kinuha. Sister-in-law, tumawag ka sa tamang oras. Umorder ka ng kahit anong gusto mong kainin ngayong gabi. Nasa palengke ako ngayon. Hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon pagbalik ko. Ngumiti ng paumanhin si Amara, paumanhin, mayroon akong agarang gawain dito. Natatakot akong hindi ako makakarating ngayong gabi. Tulungan mo akong humingi ng tawad sa lahat. Si Chester na ngayon ang mayordomo ng grupo ni Terence, kailangan nilang mag-ulat sa kanya kahit sino pa ang may problema. Kung gusto nilang malaman ang sitwasyon ng isang tao, kailangan lang nilang tanungin siya, at malalaman niya ang lahat. Apurahang misyon. Nagulat si Chester, sis-in-law,
ikaw ang Deputy Director ng Supernatural Investigation Bureau ngayon. Anong uri ng mahalagang misyon ang kailangan mong personal na gawin? Alam ng lahat ang tungkol sa pagtitipon sa katapusan ng bawat buwan. Wala namang aayusin si Chief Fane para sa iyo, hindi ba? Iyon nga ang nangyari, ngunit ang misyon na ito ay napaka-espesyal. Ang buong supernatural na koanihan ng pagsisiyasat ay nagtipon ng madalian. Ito ay hindi maliit na bagay. Sabi ni Amara, seryoso ang tono niya. Mayroon kayang aristokratikong pamilya o sekta ang nagdudulot na naman ng gulo. Nagulat si Chester. Mula nang sumanib si Terence sa mga marangal na bahay ng karaniwang mundo, ang koanihan ng pagsisiyasat ay parang araw sa kalangitan. Karaniwan, walang maglalakas loob na manggulo sa kanila. Kahit na ang mga sinaunang marangal na bahay na may malalim na pundasyon ay kailangang sumunod sa kanilang pamamahala. Ngunit ngayong umalis na si Terence sa loob ng 3 taon, normal na sa kanila na magsimulang gumawa ng gulo. I don't think so. This time, nakatanggap kami ng balita na may mga hindi kilalang cultivator na biglang sumulpat sa secular na mundo. Mukhang hindi maarak ang lakas nila, pero hindi natin alam ang eksaktong background nila o kung ano ang gusto nilang gawin. Pero may natanggap na balita ang ibang pamilya at sekta. Kung talagang gusto nitong manggulo ang mga taong ito, magiging malaking gulo ito, kaya dapat tayong mag-ingat. Sabi ni Amara. Kung hindi sila mula sa mga aristokratikong pamilya, maaari ba silang mula sa pulang kabibe o sa gitna? Kumunat ang noo ni Chester. Hindi kakaiba para sa 1 o 2 nakatagong master na lumitaw, ngunit isang grupo ng mga hindi kilalang masters ang biglang lumitaw. Talagang kailangan itong bantayan. Ang mga ordinaryong maharlikang pamilya at mga sekta ay walang ganitong lakas, at sila ay halos sinusubaybayan ng Supernatural Investigation Bureau. Ang tanging puwersang alam niya ay pulang kabibe o central. Kanina ko pa natanong si Kuya Dofeng. Sa ngayon, wala pang balita sa kanya. Ayon sa espekulasyon ko, hindi dapat sila na sa pagkakataong ito. Pero ayon kay Dofeng bro, parang may binabalak si Central, pero siya na lang ang bahala sa paggawa ng lason. Wala pa siyang alam, sabi ni Amara pagkatapos ng isang pause. Ngunit kung hindi ito ang sentro, kung gayon sino ito? Natarante si Chester. Walang alinlangan, si Central ang pinakamalaking sospek sa kasong ito. Kung makumpirma nila ito, maaari silang gumawa ng ilang partikular na pag-iingat. Gayunpaman, kung ang mga taong ito ay hindi mula sa sentro, at hindi nila alam kung sino sila, magiging mahirap itong harapin. Ito ay isang bagay na apurahang kailangan nating malaman sa ngayon. Ang Supernatural Investigation Bureau ay kasalukuyang nangangalap ng impormasyon mula sa lahat ng aspeto, at marahil ay maaari nilang pag-aralan ang ilang mga pahiwatig. Malapit na akong magpulong. Mangyaring sabihin sa lahat ang balitang ito at sabihin sa kanila na maging magbantay sa panahong ito. Sa madaling salita, walang masamang mag-ingat. Sabi ni Amara. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.